So, ito mga ka-DIY, meron tayo dito welding machine. Bali, ito yung na-order ko sa Shopee na dumating kahapon. So, bali, mga ka-DIY, bali ngayon ituturo ko kung paano nga ba set up itong welding machine na portable. So, madali lang to mga ka-DIY. At nga, ituturo ko din kung paano pag-testing nito kung talagang legit yung nabili natin na na portable welding machine. So ayun mga ka-DIY, bali kukunin na natin sa box niya para ma-set up na natin. So ito ang loob ng mga ka-DIY. Bali nabuksan ko na rin ito nung kahapon. So na-check ko na rin, okay naman siya mga ka-DIY. Yan, may kasama siyang welding rod. Yan, or sa electrode. And so bali ito yung pinaka-welding machine. Yan. Ito pala yung na-order natin, Yamato, Japan. Ayos to mga ka-DIY. So bali ito yung electrode holder niya. Yan. Electrode holder ito. Ayos. Opo, ayos. Yan, ito naman yung clamp niya. Yan. So mga ka-DIY, ito yung kasama niya pa. So ito yung electrode holder. Bali ito yung nag-hold ng electrode, yung naghahawak ng electrode. Bali ito lang siya mga ka-DIY, madali lang to. Bali ito yan, kung nakikita yung may ngipin-ngipin ng ka-DIY yan. Bali dyan ninyo ipapasok yung electrode. Yan. Yan yung kasama niya. So meron din yan ito yung clamp niya. Yan. Bali ito yung pinaka-ground niya. So madali lang to mga ka-DIY. Tuturo ko mamaya sa inyo kung saan to ginakabit. Yan. So ayun mga ka-DIY, bali ituturo ko po sa inyo yung tamang pagkabit nito ng ground niya at saka yung ito, bali yung pinaka electrode holder niya. Madali lang to mga ka-DIY. Sundan nyo lang tong video na to. So bali kung nakikita nyo mga ka-DIY, merong yan, parang may naka-ausli siya. Yan, bali dito nyo lang ipapasok yan mga ka-DIY yan. Dito sa may butas na to, yan. Yan mga ka-DIY, kung nakikita nyo, ito, yung butas na yan, parang may siya, parang may groove siya. Yan. Bali ang groove na yan, bali dyan nyo ipapasok yung parang may naka-ausli kanina na na ito. Yan. Ipapasok nyo lang yan sa may groove. Yan, tapos ipihit yung clockwise. At saka bali ito yung niya, para hindi naman kayo malito niyan. Bali kasi di ba yung clamp, body ground yan, pinaka-ground niya. So sa machine yan mga ka-DIY, may may sign yan, bali plus sign at saka minus sign. Bali ito yung hawak na hawak ko ito. Yan, ang body ground niya, yung may clamp. Bali dyan nyo lang ipapasok sa negative sign. Bali, kasi yan, ang body ground na yan, negative yan. So ipapasok na natin mga ka-DIY. So ito yung may naka-ausli, tapos dito yon sa may groove. Yan. Papasok natin. Yan. Kung nakikita ninyo yan, ang groove na yan, tsaka yung may naka-ausli. Yan. Papasok natin, tapos ipihit nyo lang ng clockwise. Yan, pihit natin clockwise. Tulak nyo lang, tapos pihit clockwise. Yan. Yan, okay na yung mga ka-DIY kung nakikita nyo. Try nyo ugot-ugutin. Pag hindi nyo mahugot, ibig sabihin, okay na yan. Nakapasok na yung mga ka-DIY. So, dito naman tayo mga ka-DIY. Bali sa, naman sa pinaka-electrode holder niya. Yung welding rod. Yung naghahawak ng welding rod. So, bali ito, pareho lang yung mga ka-DIY. Yan, meron din yan, may naka-ausli na yan. Tapos sa groove uli, bali
bali holder ito. So, bali positive siya. Positive sign kasi ito yung mismo na dito nyo na ipapasok yung holder niya. So, bali positive sign yan siya. So, bali papasok natin sa positive sign. And ganun pa rin. Ngayon, pasok nyo lang tulak kunti tapos clockwise, sabay pair clockwise. Yan. Kung nakita nyo, mahugot. Ibig sabihin, okay na yan mga ka-DIY. Pasok na yan. Yan. So, ayun mga ka-DIY, bali naikabit na natin yung yung dalawa, yung ground niya, tsaka ito yung sa electrode holder niya. So, bali ngayon, ititesting na natin mga ka-DIY para makita nyo rin kung paano ititesting yung bagong unit. Kung may nabili kayong bagong unit ng portable welding machine. So, bali ititesting na natin mga ka-DIY. Bali, bago natin isaksak natin mga DIY, bali meron yan sa likod kung nakikita nyo yan. Merong switch niyan. Bali pag baka magtaka kayo kung idiretso nyo to yung pinaka-plug niya sa outlet, baka magtaka kayo na hindi naka-on yung unit nyo. Bali kaya dapat tingnan nyo muna yung sa likod niya kasi may switch yan bago ninyo totally magamit yung welding machine. Yan, bali ito yung sa switch niya sa likod mismo. So bali iti-testing na natin mga ka-DIY. Bali sasaksak na natin sa outlet sa 220. Bali pwede naman yung diretso mga ka-DIY kasi portable welding machine naman yan kahit wala ng breaker na kailangan. So bali sasaksak na natin mga ka-DIY. So yan, bali nasaksak na natin. Tapos muna natin sa yung clamp na to. Ito yung sinasabi ko. Bali isasaksak na natin, ay i-clamp na natin sa pinaka-bakal mismo, pinaka-bakal na bibuildingin natin. Yan, tapos try natin na i-on na mga ka-DIY ito. Yan, so i-on natin. Ayun, bali yan, kung naririnig nyo yung pinaka-fan nya, yan, umandar na, ibig sabihin okay na yung mga ka-DIY, naka-on na yung unit natin. So bali dito sa harap mga ka-DIY, yan, kung nakikita ninyo, ito yung pinaka-selector ng amperahe. Kung anong gustong yung amperahe, yan, ipipihit nyo lang yan, tulad yan, ipipihit natin. Bali ngayon naka 20 lang siya, bali ipipihit natin, pataasin natin para makabuilding tayo ng maayos. So ilagay lang natin sa 50 lang muna. Yan, yan 50, 51. So yan, bali testing na natin mga ka-DIY para makita natin kung goods ang unit na nabili natin. So bali ito yung pinaka electrode holder nya. Yan, bali yan ito yung pinaka welding rod natin. So madali lang to mga ka-DIY. Bali ipapasok nyo lang to ang dulo ng electrode nyo, yan. Tapos ito yung clamp, yung holder nya, yan, ipapasok nyo lang yan, ganyan. Yan, ipitin lang, ganyan mga ka-DIY, yan. Okay na yan. So kung nakita nyo, yan, ganyan yung maging itsura nya, yan, pag-ipit. So yan, so bali testing na natin mga ka-DIY. So meron na tayong body ground, yan, body ground natin. Tapos ito yung pinaka holder, yung electrode. So pag inano natin yung sa bakal, magkakaroon na yan ng tawag dito, magkakaroon ng magwi-welding na tayo niyan. So magkakaroon na ng spark yan. So testing na natin mga ka-DIY. So ito, yan, mga ka-DIY, kung nakikita nyo, okay, yan, yung spark na siya. So yan, nakaka-welding na tayo. Yan, so far okay naman. Nakaka-welding naman siya. So far okay yung unit na nabili natin. Yan, diba, tuloy-tuloy yung welding. So ayun lang mga ka-DIY, ganun lang kadali kung paano i-testing yung
mga bagong portable welding machine na nabili natin. So sana nakatulong ang video na to mga ka-DIY. Kung nagustuhan nyo ang video na to mga ka-DIY, hingi naman ako ng like at saka subscribe na rin mga ka-DIY at saka pakipindot na rin mga ka-DIY yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial videos na katulad nito. Yun lang mga ka-DIY. Salamat at saka God bless.